As promised mga bossing, ito na ang full specs ni Griffin 180. 180.4cc, single overhead camshaft, single cylinder, 4 valves. Max output 17.4 at 8,250 revs per minute. Max torque 15.7 at 6,500 Nm revs per minute. Bore and stroke 63 by 57.9 mm. Compression ratio 11.7 by 1. Electrical fuel injected na rin po ito. Telescopic fork standard suspension tayo sa harap. And then sa likuran, dual shock absorber with sub-tank. Liquid cooled po ito kaya goods na goods. And for our transmission, it's continuous variable transmission. CVT po tayo dito. Front tire niya 180 by 14. Rear tire size 120/70/14. Medyo malapad. Dual disc brake po tayo, harapan at likuran naka-disc brake na tayo. CBS po ito, hindi po siya loaded ng ABS, which is combination braking system po ang nakakabit kay Griffin 180. Ground clearance niya 100mm, fuel capacity 6.5 liters, ang kanyang timbang dry weight 115 kg at ang kanyang gas consumption 40 kilometers per liter. Siyempre colored po ang kanyang digital instrumental panel, napaka-futuristic at very modern compare sa regular na digital panel ni Aerox. Integrated po ang ating mga ilaw and projector headlight na po ang kanyang headlight with DRL po yan. Solid itong Griffin na 180. Kung pagmamasdan mo itong Griffin 180 parang kala mo kargadong nakasetup na Aerox, di ba? Yung upuan niya naka-camelback. Ito lang ata ang scooter na naglabas ng ganitong upuan sa Pilipinas na naka-upgrade na into camelback. So hopefully ganyan na lumabas sa 2025 or December 2024. Then yung maganda pa dito yung CVT cover niya at yung dual shock absorber sa likuran na with sub-tank. So disc brake din pala yung likod niya. May built-in tire hugger pa to mga bossing. Yung CVT cover nakala mo simple lang pero ang ganda ng design niya, diba? Pintura, very good, 100%, maganda. Digital panel na colored. Meron itong start and stop system na button. May switch on and off sa DRL. And merong compartment na pwede naman kasya ang full face helmet. And sa mga nagtatanong kung saan gawa ang Euromotors po is a baby brand of SYM. Kaya kapag sinabi natin SYM, ay trusted na ang mga parts availability nito sa market. Specifically sa lahat naman ng nilalabas nila, may mga parts available sa kanilang kasa. So ang mga baby shop or baby brands ni SYM is itong Mitsukoshi at itong Euromotors. So collaboration sila niyan, pero itong Euromotors, ginawa talaga nila to year 2006. Siyempre may front compartment din itong si Griffin 180 na may USB charging port. O diba kumpleto na talaga itong si Griffin 180. Pwedeng pamasok at pang trabaho or pang negosyo, diba? So may USB charging port dyan, smart keyless pa. So sa ganitong setup at ganitong specs ng motor na nilabas ng Euromotor or ilalabas nila sa December or January, ay napakasulit nito mga bossing para sa ating mga normal na rider. Kaya let's go, subukan natin ito sa track. Tignan natin yung suspension, yung torque at yung reliability. Ang rider weight is 123 kilos and 5'7 ang height ko. Flat-footed po tayo dito sa Griffin 180. Sa bigat ko naman hindi alintana dahil nga mabilis tong Griffin 180, lalo na siguro pag 90 kilos na ang rider or nasa 70 kilos. Talagang papaangatin ang harapan or aangat ang harapan. Kada arangkada nito talagang aangat ang harapan once na magaan-gaan ng rider nito. Kung gusto mo ng may konting speed, fan ka ng mga mabibilis na motor na all stock lang ay mo mag-upgrade, pag-ipunan mo na itong Griffin 180 ng Euromotors. Winner. Coach, afternoon. Suspension naman, pinapakiramdaman ko pa. Yung likuran, okay na okay, walang problema. Hindi matalbog so far. At yung harap ngayon, titignan natin. Nagpasok tayo sa corner, tas with certain amount of speed. So tulad na ito, check natin, gamit tayo ng konting preno. Ayan, okay naman. Responsive naman yung front suspension na ito so far kasi medyo mabigat ako kaya nafe-feel ko kagad yung stress ng suspension dahil 123 kilos po ako. Kaya medyo
ramdam ko kagad kung stress yung suspension or hindi ng isang motorsiklo. Kaya kung ang rider weight is nasa 80 kilos lang or 90 kilos or mga 60 kilos, talagang for sure matutuwa dito sa Griffin 180 kasi sobrang bilis na ito kapag ikaw na yung nagdadrive. Kasi ako nga sa 123 kilos, napapaangat na ako nito or medyo natutuwa na ako sa torque niya. What more kung mas magaan yung rider natin, di ba? Subukan natin yung torque nito mga boss. Yan. You know, ang bilis ng pickup ng torque niya mga boss dahil nga siguro 4 valves na to at 180cc na scooter. Sa braking power, goods tayo. Sa may suspension naman sa likuran, goods na goods. Wala pa tayong tension na nararamdaman sa likuran. Hindi matalbog. Sa harapan, okay na okay siya. When it comes lang sa laki ng rider, tulad ko 5'7", medyo hirap ako sa positioning kasi dahil sa camelback. So kung mga nasa 5'5 ka lang or 5'6, 5'4, pwede sa ito, komportable ka kasi medyo pag 5'7 medyo nakayuko na ako dito. Tapos yung stopper niya ng camelback medyo hindi proportion doon sa manibela sa weight ko at sa height ko. Kaya for sure matutuwa dito yung mga 5'4, 5'5 and 5'6. Yan, so isang quickie lang, na-check na natin kagad yung preno, yung responsiveness ng torque, yung throttle twist, na talaga namang half throttle lang, ramdam mo na yung power na itong Griffin 180. Yung front suspension, goods na goods naman, wala tayong problema kasi kaya ako nasasabing good siya kasi medyo mabigat talaga ako at talaga namang walang alog ako naramdaman sa front suspension niya. Telescopic lang po ang front suspension nito, pretty standard, but the performance is really good. Sa likuran wala tayong problema sa suspension, maganda ang play nito. Yung upuan lang, hindi pasok yung tangkad ko dun sa upuan kapag hawak ko na yung manibela kasi medyo nakayuko ako. Pero siguro kung iibahin yung upuan, depende sa rider, mas maganda. Kaya maganda bago mo bilhin, sakyan mo muna or test ride mo muna para sure kung compatible sa'yo or sa height mo yung motor na bibilin mo. At ang possible price na itong Griffin 180 na binigay ni Euro Motors is nasa 95 to 100,000 pesos or Philippine peso, na baka yun ang ilabas nilang introductory price sa Pilipinas. Pero feeling ko nasa 120 or 118,000 po ito. Sa itsura niya at saka sa specs niya, 4 valves, 180cc, camelback na yung upuan, diba? Pero kung 100,000 lang talaga ang price nito, malamang maraming bumili na itong Griffin 180.